Atras mo na hindi na naganak ka ng balat ka kanya. Kaanda po si Pakita ay kanya. Teacher announced that I would deliver the valedictory speech. However, the pandemic suddenly happened. May 2024, during our grade 10, I once again hoped to be given the opportunity to deliver the same speech, yet ended up as batch salutatorian. And today, my grade 12, sabi ko sa sarili ko, sana ako naman. And today, I finally get to deliver this speech I have been waiting for. My warmest greeting to all of us, to our respective guest speaker, Engineer Alden S. Carino, to our school principal and directress, Sister Susana Uturingan FES PhD, to our Franciscan Apostolic Sisters School System Superintendent, Sister Maria Alela ng Pabon FES PhD, to our lovely parents, guardians, dedicated teachers and staffs, visitors, friends, and most importantly, to my fellow guardians, good morning to all of us. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, allow me to introduce myself. Ako po si Henry Ron I. Inilaw, isang simple at mababang estudyante na nagmula sa hindi masyadong napapansin bahagi ng Gonzaga, kung tawagin Sitio Santa Isabel, o mas kilala bilang Kumulan. At ngayon, isang karangalan po na tumayo sa inyong harapan, hindi lamang bilang isang estudyante, kundi isang grade 12 STEM student, isang student leader, isang student journalist, at isang estudyante na ginawaran bilang mataas na karangalan. Maraming salamat po sa pagkakataon makapagsalita bilang tinatawan ng ating mga kapwa magsisipagtapos. Hindi lamang upang ibahagi ang aming tagumpay, kundi upang ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga taong nagsakripisyo, nagtiwala, at patuloy na sumusuporta sa amin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Class of 2026. Sabi ng iba, tayo ang may pinakamasalikmuot na batch. Dahil hindi natin naranasan ang magmarcha noong grade 6 dahil sa pandemya. Ang mga kwento natin ay hindi lamang kwentong nakasulat sa libro, kundi mga kwentong nakauukit sa ating mga puso. Mga alaalang hinubog ng hirap, sakripisyo, at pagtsatsaga. Ito ay kwento ng mga gabing puyat, ng mga araw na halos gusto nating sumuko, at mga panahong akala natin hindi na natin kakayanin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin natin bumangon, magpatuloy, at lumaban. Sa likod ng bawat pahina ng mga kwentong ito, may mga taong tahimik na naging bahagi ng ating paglalakbay. Mga kamay na umalalay, mga pusong naniwala, at mga taong hindi sumuko sa atin kahit may pagkakataong tayo na mismo ang nawawalan ng tiwala sa ating sarili. Maysa Wenuduwa, dayta itawen ko itinagabrod ni mamang ko. Cecilia, ay ta tinagan niya. Ken isuna ti katulad ng babae nga amo. Saan nalaka para kenkwana ti maisina kadakaling anak na. Niyang pinili na dayta adalan, tapno laing matigasang-gasat, itimas na pinpintas ang masakbayan ng kapsat. Kanayon mga ibagbagan magtatat isuna. Anak, malayo mo na si mama sa tabi niyo, tandaan yung mahal na mahal ko kayo. Kaya ititong gagasa kami ng mensahe, marinig kiligan, yan iliwag ka taningan, lahat itiunay na.
Ngayon, kaskilo na na, anos laing anak ko. Anos laing, dua nga balikas, ngayon nagadupay ng asawa. Amo, adun tayo ginaawat mga medalya kay certificates. Ngayon itunggal pa nagbalik idag ko at dala tatirig na kaslapura. Taawan ni mama ko na may sabi na medalya kanya. When no tao nga may magbaga, na proud isuna para kanya. Ang mamumuhan dito ay kahit kunain na ibaga. Amin dalutoy na medalya, kahit buong na dagitin ang panuwa, kaya sakripisyo. Kaya amok ita nga kanito, agragrag o kaya tapuso. Palpalakpakan na, kaya ipantanak kaya na anak mo. Sabi niya, kayang huliin ng kamera ang pinakamagandang sandali. Isang pindot lang, nakapirmi na ang alaala. Ngunit may isang bagay na kahit anong lente, hindi ito ay ang sakripisyo ni Papa. Ni Roriel, kung mas kilalanin ninyo bilang ambo, datay so natatanong. Oo, may iba siyang pamilya, ngunit hindi yun ang naging dahilan para iwan kami. Hindi iyon ang hadlang para magpakaama sa amin. Haanis mo ng alabaan na. Kaya sa anis to ng adu, isanikwa na may panagyal ka adu. Ngayon nagagit to na, kaya nabak ng iso na itipanagayat. Binuhay niya kami sa paraang kaya niya at patuloy niyang kinakaya. Bihira mo lang siyang marinig na magsabi, anak, proud ako sa iyo. Pero may isang sandali na hindi ko makakalimutan. Narinig ko siyang nagsabi, ay tang anak ko, naglaing data. Isunat kalalayan ni eskwela. At sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagmamalaki niya. Hindi man niya masabi ng harapan, sapat na iyon para maramdaman ko ito. Totoo nga ang kasabihang, actions speak louder than words. Hindi man niya direktang masabi ang pagmamalaki niya. Ramdam ko ito sa bawat kilos na. Araw-araw na kaming hatid sundo. Binibigyan ng allowance at ibinibigay ang lahat kahit siya mismo ay ubos na ubos at pagod na. Ngunit patuloy niya kinakaya para sa amin. Kaya pang agyaman ang unay tenta. Sa ating lolo at lola, inang, tatang, mahipot na bingat, na kayo sibimak nila. Awan na kita magsasaod dito eh. No, awan kayo, anong tadakil kanya. Inturong dang ibidalan, ibag-ibagan. Yan pa magpagang, nagtupulos na lipatan. Ninang kang tatang mo, simple talaga. Yan, nagkapuda na eh, tinarigat agad. Saan na nakapal si Kolito? Ninang mo, ikigay sa madidapon, naglaknago tinatmate. Nitatang bumit, magkita yung sunad, tartalo, agar-arado, agraraet. Numuray na kasta, laan ko iba inisuda. Yung kahit di ipantanak yan ko pa isuda. Takasida, may prakyan. Mahilig ko lamang akong gustong kantahin para sa kanila. Hindi ko na inangat ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tani, inahanap ko. Inang, tatang, aanay mo bibi. Ngayon ka di mamatay kang bumakit kayo. Ngayon sabay ko matamatay kayo, pati pagbanyagan yung apo ko yun. Ngunit nakakita ba? Nadigtay ka ito na ko. Saan mo ba nakita sa pinagbanyagan yung apo? Kaya hindi may baga ni tatang ko. Nung makabasa kayo ng apo, at dakan na yun. Nung madakay pa itong yaman, tiniinang yun.
Dahil din masasawin. Atras mo na itinalak. Naganap ka ng balakyaran niya. Kaanda po si Pakita ay kanya. Lahat ng mahal lang ito ay simbolo ng lahat ng hirap na dinanas ng ating mga magulang. Lahat ng ito ay puyat ni Mama, pawis ni Papa, luha ni Lola, pagod ni Lolo, at suporta ng ating pamilya. At sa lahat ng mga magulang na narito, ito na po ang katuparan ng inyong mga pangarap, bunga ng inyong hindi mapapantay ang paghirap at walang humpay na dalangin. At hindi ko matutungkasan ng kahit anong salita kung paano po kami nagpapasalamat sa inyo. And to my ate, ituloy tayo nagbasa. Kahaan pulos na banog na itimang pagbabasa kanyata. Subapakan tatong nagitipan banog na itinaganak. At sa mga tito at tito ko, Tita Maricel, Tito Judy, Tita Kylie, Auntie Mildred, at Auntie Maris. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mas wala na kami nakikita sa bantinding pagsubok. Kaya po ang naging katawang ng ating pamilya. Tahimik na umalalay at nagbigay ng tulong sa panahon kami ay walang-wala. Kumain ng ani, nawala man ang iyong paningin noon, ngunit ngayon, nakikita niyo na ako, hindi lamang sa mata, kundi sa bawat pangarap na unti-unti nang natutupad. To St. Anthony's Academy of Gonzaga Incorporated, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong naging papel sa aming paghubog bilang mag-aaral at bilang mga individual. Sa loob ng 6 na taon namin inilagi sa paaralang ito, kayo ang naging tahanan na hindi lang nang nagbigay ng kaalaman, kundi nag-alalay ng gabay, disiplina at inspirasyon upang kami ay patuloy na mangarap at magtagumpay. Sa ating mga guro, taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng gabay, kalaman at pagmamalasakit na iyong binahagi sa amin. Hindi lamang kayo nagturo ng arili, kundi humubog din ng aming pagkatao. Nagbigay ng lakas sa tuwing kami ay nanghihina at naniniwala sa amin kahit kami mismo ay nagdududa. When we saw our section on the winners list and they asked, "Where's the trophy?" But we ran straight forward to our advisor, who had always believed that we could do it. To Sir Alex, ang aming napaka-supportive na advisor, maraming salamat po sa walang sawang suporta at bawat hamon at aktibidad na aming tinatawag. To Ma'am Risa at Ma'am Day, salamat po sa pag-alalay at sa pagturing sa amin bilang inyong mga anak dito sa paaralan. To Ma'am Exenel, Ma'am Mia, Sir JB, our school publication advisors, maraming salamat po sa patuloy na paghubog sa ating kakayahan sa pagsusulat at paggabay upang mas mapaunlad ang ating kaalaman sa larangan ng journalism. To Sir P, maraming salamat po sa paghubog palalo ng ating kakayahan. To Sir Mark, thank you sir for teaching me to always remain humble despite how far I achieved in life. To Pretty Ma'am Jen, maraming salamat po sa inyong suporta at pag-unawa na nagbigay ng tulong sa aking paglalakbay. At sila Sir Mosi, Ma'am Carlina, Sir Simon, Ma'am Nelly, taos-puso po kong nagpapasalamat sa inyong gabay, suporta at inspirasyon na ibinahagi niyo po sa amin. To our school guard and maintenance, Sir Edmond Cruz and Sir Gerald Shakin, salamat na nga sir sa pagpamanatili ng kaayusan at linisan sa ating paaralan. To our school registrar and Ashir, sa likod ng bawat dokumento at asikaso ninyong ginagawa, naroon ang inyong malasakit at naging bahagi ng
paglalakbay. Maraming salamat po mga ma'am. And to Sister Susana Otorina FAS PhD, maraming salamat Sister sa inyong gabay at malasakit sa mga mag-aaral. Sa inyong pamumuno, natuto po kami mangarap, magsumikap at maniwala sa aming kakayahan. At sa aking mga kaibigan, ang ating circle of friends, Carlo, Joshua, Mary, and Adeline. Maraming salamat sa mga kwento, tawanan at mga alaala na sabay-sabay nating binuo. Sa inyo, mas naging maligaan ang bawat pagod at mas makulay ang bawat araw. Sa ating mga kakristyano, hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam niyo na ang inyong mga sarili. Maraming salamat sa mga kalokohan, tawanan at pinagsamahan. To my auntie Space, Bianca, maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa lahat ng kwento ko sa buhay. Sa bawat inain, pagod at saya na binahagi ko, nariyan ka, handang manawa. At sa aking journalism family at SSRD family, thank you so much for welcoming me. Salamat sa pagtanggap, sa tiwala, at sa mapagkakataong ipinagkaloob niyo sa akin upang mas makilala ko ang aking sarili at kakayahan. And lastly, sa ating mga kaklase, ABM STEM class, sa loob ng 2 taon nating pagsasama, maraming salamat sa lahat ng kwentong ating ibinahagi, mga tawanan, kulitan, away, at maging pagsubok na sabay-sabay natin hinarap. Naway ang mga alaala na ito ay ating iuukit sa mga puso at baon natin sa susunod nating tatanapin. Sa pagtatapos natin, Class of 2026, dala natin ang mga aral ng kahapon at pag-asa ng bukas. Hindi man naging madali ang ating pinagdaanan, pinatunayan natin na kaya nating lagpasan ang kahit anumang pagsubok. Hindi tayo ang batch na nasubok lamang, tayo ang batch na tumibay. Habang tayo ay haharap sa panibagong yugto ng ating buhay, dalhin natin ang lahat ng ating natutunan. Sa ngalan ng Batch 2026, muli maraming salamat po sa inyong lahat. At sa aking mga kapwa magsisipagtapos, ito na ang simula, hindi lang ang wakas. Muli, ako si Henry Ronay Ibilaw. Congratulations, Class of 2026. Padawan.